Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon na connected sa future mo. Bibigyan ka muna ng advice ng card na ito kung ano yung dapat mong gawin or isipin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan, isang card lang yung kailangan natin. May mga Leo na pagod na or nawawalan ng pag-asa. Pero, base sa card na ito, kailangan magtiwala ka sa sarili mo at saka lakasan mo yung loob mo. Kasi ikaw lang yung pwedeng gumawa nito sa sarili mo. May mga darating na tulong mula sa heaven at saka merong swerteng darating sa'yo, personal growth, at saka new beginning. Marami kasing stages sa buhay natin na kailangan natin magsimula muli para makabawi. At saka, mas lalo pang lumalakas yung talas ng pakiramdam mo. Ito yung mas magbibigay sa'yo ng enlightenment, at saka lakas ng loob, healing at love. Ang ganda pa naman ng card mo, rainbow, full of hope. Kukuha ako ng 3 cards katulad nito at saka additional card. Ace of Pentacles, Ace of Cups, at 2 of Cups. Ibig sabihin nito ay meron kang trabaho or negosyo na napapangalagaan mo or nagtutuloy-tuloy. At meron ka ding relasyon sa kapwa mo, sa person mo na nagiging maganda or may balanse. Sa career or negosyo, pwedeng meron ka ng trabaho pero sumasideline ka pa. Ang ilan naman sa inyo sa negosyo, iniisip mo kung paano mo pa mapapalawak yung negosyo mo kasi ito yung gustong-gusto mo, yung trabaho mo ngayon or negosyo. At saka, ang ilan sa inyo sa career, pwedeng magkasama kayo ng person mo sa trabaho o kaya sa negosyo naman, nagtutuwang kayo, nagtutulungan sa negosyo na mapaunlad ito. Suportado niyo yung isa't isa sa career or negosyo. Para sa ilang single, itong 3 cards na ito ang nagsasabi na may potential person na interesadong makilala ka. Hindi niya na mapigilan yung feelings niya, kaya gusto niya na magkaroon kayo ng koneksyon. Na para makilala mo siya at saka makilala niya yung isa't isa. Excited yung person na makita ka or sa tuwing nakikita ka. Para naman sa ilan na nasa relationship, hindi maipapangako ng person mo ang lahat, pero ang gusto niya ay panghabang buhay na yung relasyon niyo. Punong-puno yung puso ng person mo ng pagmamahal kasi ikaw lang talaga yung nakikita niya na nakakapagpasaya sa kanya. Itong The World na nagsasabi na maraming chances na darating sa buhay mo na may mga responsibilidad at saka magbabago yung pananaw mo. Kumbaga, mas paiiralin yung maturity sa situation.
Ito yung time na iisipin mo na kung ano yung higit mong kailangan at saka kung ano yung totoo mong nararamdaman. At saka, ang ilan sa inyo, LDR ang connection nyo ng person mo. Hinihintay niya yung pagtawag mo or yung panahon na magkakausap kayo. Kasi may kalungkutan dito sa person na ito. Ikaw yung nagpapalakas ng loob niya at saka nagpapasaya. Nangamoy sampagita. Dinikit talaga sa ilong ko ang tapang ng amoy. Ibig sabihin nun guys, sincerity and love. Di ba inaalay din natin yan kay God? Six of Wands, Seven of Wands, at Four of Wands. Sa relasyon man ito, sa career or negosyo, makakamit mo yung success. Pero hindi mo ito pagdadaanan ng puro tagumpay. Maraming challenges kang kakaharapin. Kailangan ng patience, hard work, connection, para matatapos mo yung mga sinimulan mo at maging maganda yung resulta sa future. Na maganda naman talaga yung magiging resulta. Kasi may blessings, celebration, at saka yung tagumpay na nakakamit mo sa buhay ay sinishare mo sa loved ones. Magiging successful ang business mo o kaya career. Kaya yung financial ay magiging maganda rin yung daloy. Mag-ingat lang sa financial na kung nakahiram ka tapos hindi mo mababayaran sa tamang araw, iwasan mo ito na hindi mangyari para yung connection mo sa kapwa mo ay mananatili na maayos. Maging totoo sa mga kaya at saka hindi mo kaya na sitwasyon. Meron ka namang financial dito kaya lang kukulangin. Kaya may posibilidad na mag-loan ka o kaya manghiram. Meron kang pagkakagastusan, pwedeng bibili ka ng bahay, magpapaayos ka ng bahay, or bibili ka ng gamit o kaya kotse. At saka, nakadalawang cards na rin na merong person na ang trabaho ay nasa ibang lugar or ibang bansa na malaki yung kita. Ang additional card ay the Sun. Katulad ng naunang card na ang buhay mo ay puno ng pag-asa at saka happiness. Yung mga minamanifest mo, yung gusto mong magkaroon ng katuparan ay magkakaroon na ng linaw. Matutupad mo ito. Magkakaroon ang ilan sa inyo ng bagong relasyon or mga bagong kaibigan na makakapagpasaya sa iyo at saka nakatatlong cards ka na sa contentment. Malapit mo na makamit yung tagumpay kaya huwag kang mag-give up. Merong chapter na matatapos na sa buhay mo na positive din ang magiging simula. Ipapaliwanag ko mamaya itong mga bato. Pero para sa mga single, magkaroon ng confidence at saka yung pagtitiwala sa sarili. Ipapaliwanag ko na sa inyo itong mga bato. Itong Perdo in reverse na rune, ang ibig sabihin, kung magpapahiram ka ng financial or money, kailangan may kasulatan. Kasi hindi na ibabalik ng person na ito yung nahiram niya sa'yo. At saka sa financial, huwag mag-invest or sumugal sa walang kasiguraduhan. Itong Wunja naman, ang ibig sabihin ay happiness at saka lasting love.
Nakatatlong words ka na para sa happiness at 2 words para sa contentment. At saka marami pang blessings na darating. At saka merong good news at saka happy ending ang situation mo. Pasensya na kayo guys kung biglang lumiliwanag, itutuloy ko pa din. Ito naman ay Gebo. Yung mga naibibigay mo ay natatanggap mo rin. Kung halimbawa sa love, merong give and take. At saka mas lalong magiging fruitful yung relasyon mo sa kapwa o kaya sa person mo. Napapansin ko rin sa cards mo sa bato na ang pinaka-main na pinag-uusapan sa reading ay patungkol sa love. Ituloy ko na para sa mga single na yung potential person, lahat ay gagawin niya para maging magkarelasyon kayo at saka seseryosohin niya yung relationship niyo, yung merong happy ending. At saka, single ka man or nasa relationship, meron kang tagumpay patungkol sa love. Sa relasyon mo sa kapwa, sa person mo, sa family, or sa mga bagay na gusto mo. 1111, a reminder from the universe to be present in the moment. At saka sa single or nasa relationship, marami ka ng cards na matagumpay. Yung patungkol sa soulmate or the one na nakalaan para sa iyo. Ang ilan sa inyo, karelasyon mo na mismo. At saka, ikaw at ang person mo, alam nyo sa isa't isa na malaki ang potential ng relationship nyo. Nagtitiwala kayo at naniniwala na dapat ipinaglalaban nyo yung relationship nyo. Merong magandang kapalaran ang relationship nyo. Merong matatag na pundasyon at saka nakikita nyo na sa isa't isa na pang habang buhay ang relasyon nyo. The Hierophant, Four of Swords at the Empress. Itong mga cards ang nagsasabi na magkaroon ka pa rin ng time para sa spiritual at saka yung time na makapagpahinga ka din. Kasi may posibilidad na magkaroon ka ng illness sa sobrang pagpapabaya sa sarili o kaya sobrang busy. Hindi lang yung sarili mo yung dapat mong pangalagaan, pati na rin yung mga taong nasa paligid mo. Kasi may mga loved ones ka na gustong magkaroon ng connection sa iyo, magkaroon ng time na makapagkwentuhan, at saka bonding, pero hindi sinasabi sa iyo. Pero hindi na to kailangan hintayin pa na sabihin sa iyo, pero ikaw na mismo yung gumawa ng paraan or adjustment. Sa kalusugan, malakas yung fighting spirit mo. Kaya kahit nagkakaroon ka ng sakit, hindi ito nagtatagal. At saka, isa sa inyo ng person mo ang mau-ospital kasi nakadalawang cards na ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, ay magkakaroon na ng baby. Sa mga single, yung potential person, ang gusto niya ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Pero yung mas malalim pa na connection, halimbawa magpapakasal, hindi pa hanggang ganun yung nasa isip niya. At saka ang tingin ng person ay hindi ka pa ready na mag-settle down. At saka hindi selfish itong potential person. Inuuna niya kung ano yung feelings mo kahit na hindi pa kayo. Pero nagpaplano siya. Hindi niya nga lang ipipilit sa iyo. Ang tanong natin ay kung ano
ang nangyayari ngayon na connected sa future mo. Itong card ang nagsasabi na yung future mo ay nasa harap mo na. Hindi pa nga lang klaro ito sa iyo, medyo mahirap yung sitwasyon mo at saka may pambalanse naman yung mga darating na oportunidad. Marami ka ng cards sa tagumpay kahit hanggang dito sa kahuli-hulihan na card mo, meron pa ring success. At ito yung magiging dahilan para magkaroon ulit ng panibago mong sisimulan sa buhay mo. At ang advice para sa mga nasa relationship ay magkaroon ng time sa isa't isa at saka yung time para din sa sarili. Para may enjoy mo na yung buhay, may enjoy nyo pa yung relasyon nyo ng person mo. Pero ang gusto ng person mo yung lagi kayong magkasama. Yung time para sa sarili, hindi naman kailangan palagi, pero kailangan meron. Scorpio, Gemini, Libra, Sagittarius, Pisces, Taurus, at Cancer. Yan yung ilan sa zodiac na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. L, S, G, X, W, O.